Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito at ito po ang inyong programang Global na Tayo, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating Master Control, si Ms. Susan Aizon, sa ating Wirecast, si Justin, and of course ang ating Executive Producer, si Stephanie Vicente. Tayo po ay napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyong mga Facebook browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin sa ating YouTube channel, sa inyong pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At syempre, napapakinggan sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Gayon din para sa ating live, on-time audio streaming. I-download nyo lamang sa inyong mga cellphones, iPhone man yan o Android, ang ating PBS Radio app. Yan. At syempre, kami po ay malugod na nagbibigay-pugay sa inyong lahat ngayong araw na ito ng Lunes. Simula na naman ito ng 5 araw nating pagsasama sa ating programang Global na Tayo. Alright, ito na yun. Sa kabila ng mga patuloy na pagtaas na presyo ng produktong petrolyo, lalong-lalo na bukas, meron na naman po nakaabang pagtaas sa presyo ng diesel. Binaantabayan na natin kung anong magiging galaw naman sa presyo ng gasolina. Meron kasing iba nagsasabi na may bawas, meron naman iba nagsasabi hindi, may dagdag pa rin. So inaantabayan na natin, kino-confirm lang natin mamaya-maya itong ano ba talaga ang final na desisyon sa presyo ng gasolina. Pero yung sa diesel, sigurado na po yan bukas may pagtaas na naman. Okay? Pero meron naman tayong isang magandang balita dito sapagkat mga presyo po ng basic necessities at prime commodities ay magsisimula daw pong magtaas sa April 17. Ganyan. So, after Holy Week pa, April 17, medyo matagal-tagal pa. Ito po ay batay sa isang pulong na pinangunahan ng Department of Trade and Industry kasama ang mga manufacturers at retailers noong Sabado. At hinggil dyan, makakausap po natin ang presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated. Walang iba kundi si President Stephen Kua. Ayan. President Stephen, President Kua, magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Ray. Ray, I'm now the Executive Director ng Association. May bago tayong President. Si Mike Chodoro can join us this morning. Okay. Okay. Pasensya na po. Apologies. No problem. Executive Director. Okay. No problem. Well, Executive Director Kua, so April 17 ay ang ayon sa Department of Trade and Industry, April 17 inaasahan magsisimula ang pagtaas ng mga basic necessities and prime commodities. How come? Bakit April 17 magtataas at hindi yung ina-expect ng iba nating mga kababayan na baka sumabay kaagad sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo? Well, dahil nakiusap ang DTI, ang gobyerno, sa private sector, sa mga major manufacturers ng basic necessities and prime commodities na to hold off muna any price increases, hold on to their current prices para hindi naman mahirapan ang ating mga mamimili dahil hindi naman kaagad dapat nag-increase dahil may old stock pa naman sila at may existing raw materials pa naman sila. Hopefully, long enough before the next the arrival of our next orders ng raw materials at medyo humumpay na sana ang gulo sa Middle East. So, does this mean na meron pa tayong stock sa ating inventory that we can hold up until April 17? Yeah, Ray, if you go to the supermarkets, wala akong nakitang supermarket na merong empty shelves. Lahat kompleto, buong buo. At meron pa, I'm sure, sa bodega. Because
we gave the manufacturers enough time, more than a month, no, to buffer up, no, their stock, no. Kaya nakapag-produce sila. Hindi yung kaagad-agad nagtaas ang presyo, resulting in some panic buying, for example, and running out of stocks and prices increasing kaagad dahil nagmamadaling, mag-replenish, no? So it was good that behaved ang market, no? And ang pakiusap nga ng Pangulo ng bansa is that, kung pwedeng i-hold off for another, half month, no? Mhm, mhm. Now, there may be some increases along the way. Hindi natin ma-monitor lahat yan. We are a democracy. Hindi tayo communist or socialist country wherein, the government controls business sector, no? So, I'm sure there will be some increases in the countryside, no? And because of the cost of distribution, di ba? Yes, And yes. some major players, no, manufacturers are not based in Luzon. Mhm. So, getting their supplies here and transporting their finished goods here in Luzon, Metro Manila in particular, will cost them some, no? So, I guess there will be some adjustments even before April 17. Pero Okay. the point is, hindi sabay-sabay Mhm. at hindi basic necessity and prime commodity yung tataas. Yun ang Alright. importante. So there could be some increases prior to April 17. Pero sabi nyo nga po, hindi naman ito sabay-sabay. Okay? In this, The bigger manufacturers, no, I have already nagbigay na ng abiso by April 1. May increases. Pero okay. selective items, okay, kasi siguro naubusan na ng raw materials to or kailangan na mag-adjust dahil nagtaas na yung pagdating ng kanilang bagong raw materials, no? And the cost of distribution, no? Mhm, Like I yes. said, those who are manufacturing concerns outside Luzon will have to, transport by shipping, trucking, no? Mhm. And maraming gastos. At Mm. tuloy-tuloy ang pagtaas ng crudo every week. Alam Yes. naman natin yun, di ba? Yes. Yun. So it's logical and it's fair. It's reasonable. No? Yeah. Alright. So that means yung talagang issue ng supply chain, particularly sa logistics cost, ano? Executive Yes. Director Jowa, tapos yung patuloy na pagtaas. Pero itong mga ginagawa ngayon ng pamahalaan, like for example, itong pagbabawas sa toll fee and yung pagbibigay ng ayuda sa bagay, ang mga truckers kasi wala yata nakuhang ayuda. Ang alam ko mga bus operators lang and drivers, pero yung mga truckers wala. Tama ba? Executive Director Kuwa? As far as I'm concerned, yes. Ayun. So alright. So sa tingin mo, President Executive Director Kuwa, yung nabanggit Steve na mo lang sa po. April. Steve na lang. Just call me Steve. Yeah. Yes, okay. Steve, Ray. Steve, sa palagay mo sa April 1, Yes. ano yung mga produkto na kagad magtataas? Okay lang, magbanggit tayo ng kung gusto mo, magbanggit tayo ng brand name. Wag tayo magbanggit ng brand name. No? Okay. Ano lang. Product categories na lang. Sige, product category. And again, for example, there's one candy company, no? Nasabi mag-English siya. Ang daming candy companies dyan, di ba? Di naman siguro tayo magkakasakit kung di paboritong brand ang nating nakain, di ba? Siyempre, when you say candies, may gum, may mint, may maraming klase, no? Candy, no? Pero ang daming brands, di ba? Ang daming brands na pwedeng bilhin kung ayaw mo bilhin yung paborito mo dahil gumalaw ang presyo. Again, when you say galaw ng presyo, maliit lang ang adjustments nila. Takot ang manufacturers magtaas ng napakalaki at mapunta sa kalaban ng kanilang pinaghirapang market share at merkado, di ba? So, even if kailangan nila magtaas, let's say, ng 15%, halimbawa, udot-udot yan, magtataas muna ng 2%, tignan kung ano mangyayari sa merkado, sa market nila. No? And then later on, after 2 months maybe, add additional 3%. Dahan-dahan, gagapangin nila yan, hindi yung biglang isang increase na malaki at biglang huminto ang conflict sa Middle East. Hindi lang pwedeng baguhin ng desisyon, napakadugo doon, ang hirap niyan, di ba? Yun. Kaya huwag tayo matakot, hindi one time, big time yan. Hindi one time, big time increase. Total, nabanggit mo na, Steven, pag biglang huminto ang kaguluhan sa Middle East, hindi naman basta-basta makakapag-adjust itong manufacturers na ito sa presyo nila. Mahirap mag-adjust. Akala ng tao parang palengke. Dadating ang baboy, ilang kilo, pabawasan mo, di ba? Isipin mo gano'ng ka-complex yung isang retail system ng isang bansa, isang ekonomiya, di ba? Ang tanong ng tao, bakit tumataas ang presyo ng bili sa supermarket at hindi mo ba katulad ng gasolina, kuryente, akyat baba, no? Tubig, di ba? Kasi ilan lang nagko-control or nung presyo ng mga nabanggit kong items, di ba? Pero ang isang supermarket, sa dami ng
manufacturers ng processed goods na dadaan din sa kanilang distributors at minsan may Mm. wholesaler pang dadaanan, Mhm. talagang mahirap kapag nagbaba ng presyo. Bakit? Hihingi ng rebate Okay. ang distributor, hihingi ng rebate ang wholesaler, hihingi ng rebate ang retailer, hihingi ng rebate ang mga kumpanyang maliliit, Mhm. like bake shops, coffee shops na Mhm. bumibili sa supermarket, no? Ba't kami ang taas-taas, bumaba daw ang presyo, 'di ba? Nakabili kami ng marami nun, di ba? Mhm. Oo. So how do you deal with that? Magulo. So how, Ray, ito maraming hindi parating misnomer na hindi nagbababa ang presyo ng mga bilihin sa supermarket. How do they, decrease their prices, no? Or how do they, resolve na Mhm. sobrang laki ng tinaas nila at nabawasan na yung market share? They do it through the sales section of a supermarket. Okay. Buy one, take one, may bundling, 30% off, ang Yeah. laki nun, di Yeah, ba? oo. Oo, increase din naman 30%, di ba? Oo. Pero hindi napapansin ng tao to dahil number one, hindi lahat ng supermarkets may sales section. Mhm. Kaya kung wala doon sa pinipuntahan mo, gusto mong maghanap ng iba, you can do that. It's your option. Di ba? Mhm. Number two, hindi lahat ng mga ino-offer na price off, bundling, buy one, take one deals, hindi ino-offer sa lahat ng supermarket din yan. Mhm. Ang nag-offer niyan ang supplier, hindi kami. Ang lead lang ng patong ng supermarkets, taga-pasa lang kami. Mhm. Kumbaga, messenger lang kami ng message, di ba? Oo. So, kaya nga may inarap ng SRP. Ang SRP hindi galing gobyerno yun, galing manufacturers yun. Ang gusto nila nationwide, ganun ang presyo ng kanilang produkto. Para wherever you go, no? Sulu, Holo, Apari, kung saan ka man mapunta, iisang presyo ng produkto nila. At kung may konting differences because of distribution cost, napakakonti lang. Yun. Okay. Pero anong ngayon ng Department of Trade and Industry diyan? Of course, April 1, inaasahan na natin yung ilan magtataas. Tapos, sabi mo nga, gradual going to April 17. Yes. Paano naman masisiguro ng DTI yan in coordination with the manufacturers and of course in coordination with your organization para masiguro na gradual nga? Baka naman merong iba dyan na magsamantala. Stephen? Well, napakaraming islands natin. Yung mga island provinces, yun ang problema actually ng distribution. Okay, the shipping to these island provinces, no? We're talking Palawan, Masbate, these are island provinces, no? Paano masisiguro? Hindi kaya ng gobyerno yan. Mhm. They do it through associations like us. Mhm. Kapag may nagreklamo sa amin, then we call the attention of our members, say, oy, baka hindi na napansin, no? May nagreklamo ng customer. So social media, the public keeps us in check. Kayo, media, Mhm. very important, di ba? Pero sana, syempre, verified muna yung report. At hindi yung Yun. ikakalat na muna, tapos pag binawi mo, wala na makikinig. Sinabi nyo, ganyan din, di ba? So yun, responsible, what you call this, broadcasting, no? Mhm, Yun, mhm. very important yun. So we keep ourselves in check. Ang supermarkets, mahirap mandaya at magtaas ng presyo ng gusto. Ang daming retail outlets sa tabi, no? May convenience store, may Okay. neighborhood store, may hard discounter, ang dami ng formats, di ba? Ang dami namin kalaban. Libo-libo ang chain ng mga ganong mga maliliit na tindahan. That's Yun. true. That's true. Well, okay. So, matanong ko lang to, kasi may nagtatanong sa akin nung nalaman na na makakasama kita sa programa ngayon. Pakitanong daw, baka ito ay pamilyadong tao. Yun daw, yun daw mga presyo ng gatas, delata, tsaka powdered milk. Tataas na rin ba ngayong April o hanggang 7 o asahan nila mga lagpas pa na 17? Hopefully, lampas pa ng 17. Dahil nabanggit ko kanina, walang basic necessity and prime commodity. Walang gatas, kape, tinapay, no? Ito mga major, okay? Ngayon, yung mga maliit na manufacturers sa countryside na wala naman sa Metro Manila o ano, hindi natin makakontrol lahat yan. Imposible, di ba? Kung sa bundok ng whatever, Okay. nagpo-produce ng kangkong or whatever product na dilata dyan, hindi natin makikita. Okay, we're talking about processed goods, Yes. hindi fresh produce. Kung fresh produce, day one pa lang, nagtaas na yan kasi Yes. hinahatid ng tracking yan eh. Mhm. Diba? Unang araw pa lang nagtaas na, gumalaw na yan. Yun.
Yun. So, okay. Nasagot yun na. Okay, kung nakikinig ka man. Alam ko nakikinig siya at nanonood siya ngayon. Nasagot na yung tanong mo. Mukhang nakahinga na ito na maluwag, Steve. Medyo, ano na. Anyway, pero ito, last question ko na lang for today, Steven. Yes, friend. Gaano kalaki naging epekto ng sigalot sa Middle East sa presyo ng bilihin dito sa Pilipinas? Okay, napakalaki because of our over-reliance on imported fuel, no? Fossil fuel, no? Kumbaga, hindi tayo nag-develop ng alternative energy. We discuss it all the time, Yes. di ba? Mhm. Pero where is it? We're talking about nuclear power, no? We're talking about turbine, no? Wind, no? Wind energy, hydro, electricity. Ang daming pinag-uusapan araw-araw, pero it's in the minds lang of our, because it probably, yung mga ganyang projects take 6 years. The Mhm. whole term of a president. Di Mhm. ba? People are not aware. Akala nila, tayo lang, may pera ka, tayo mo, 2 linggo, 3 buwan, 1 taon, meron na tayong project na ganyan. Napakatagal na, yung mga geothermal, napakatagal na project yan. Ang laking investment. You Mhm. have to convince, moneyed groups of people to invest, no, para magtayo ng ganyan. At kailangan, syempre, may return sila sa kanilang investment, di ba? So, these are long-term. There are many measures we can do with, something like a war in Mhm. the Middle East. Mhm. Urgent measures, short-term measures, and long-term measures. Pero yung long-term measures, kung discuss lang natin, walang mangyayari, di ba? Mhm. Urgent are those na Yes. ayuda, no, yung mga biglaan, free rides, di ba? Short-term measures are, pag hindi pa humimpay ang gera by this time, ito dapat gawin natin. Ito next, kapag hindi pa humumpay by end of April, ito gagawin natin. These are short term. Yung long term, tuloy-tuloy yan, may gera o wala, dapat, Yan. di ba? Parang musad, parang gumana ang ating bayan. Otherwise, yung iba talagang napakatagal nilang ginagawa. Tayo, puro stock pa lang tayo, wala nangyari. Ang Mhm. pinag-usapan, saan napunta yung perang, Mhm. nakalaan para dyan, di ba? Yun ang ating problema. So we have to get our act together. Sino man ang president in the next few terms, kailangan we have to get our act together. Vote wisely. When I say wisely, hoping that yung taong umupo, di rin masindak sa, sa pilak at ginto. You said it very clearly and direct, Steven. Maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa amin. At thank you. Salamat sa iyo, Ray. Thank for you giving me the very opportunity. much. Thank you. Mabuhay ka. Yan. Mabuhay rin kayo. Alright, ang ating pong nakasama mula sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated, kanilang Executive Director Steven Kua. He could have said it, direktang sinabi. Tama yung mga nabanggit ni Steven. No, nararanasan natin itong problemang ito at damang-dama natin itong bigat na pasad ng ordinaryong mamamayan. Hindi lang ng mamamayan, kundi ng mga employers at manufacturers. Itong matinding patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Dahil sa totoo lang talagang hindi natin na-harness ng mabuti. Hindi lang nitong gobyerno ng administrasyong ito, kundi yung mga nakalipas na administrasyon, yung pagkakataon para ma-develop natin yung alternative source of energy or fuel. Kaya nga ngayon, tuwan-tuwa tayo nung nalaman nating merong natuklasan na naman na Camago 2 dyan sa Malaya gas field. At least madadagdagan yung naunang Malampaya. Kasi meron pa tayong isang Malampaya na nauna sa Camago, yung Malampaya East 1. Ngayon meron pa isang bago na Camago 2. At meron pa tinitignan na isa na posibleng meron din malaking deposit, yung tinatawag na Bagong Pilipinas site. So, parang ngayon pa lang sa administrasyong ito, talagang nagro-roll yung nagbabankroll na nararamdaman natin, nakikita natin yung mga pwedeng i-harness dito na natural resources ng Pilipinas, sariling atin, na alternative sa mga ini-import o ini-export nating mga fuel na pandagdag. Okay? Sana nga magtuloy-tuloy ito. Sabi nga ni Steven, yung long term, yan yung mga programa, mga proyekto na kahit na sinong presidente ang umupo, dapat tuloy-tuloy yung mga programa at proyekto para masiguro natin yung stable supply ng energy o fuel at hindi na tayo masyadong didepende sa ibang bansa. Alright, samantala, sa programa rin natin ito, tututukan din naman natin
Siyempre, sabi ko nga ngayon, Lunes, kasi ngayon, start na ng Semana Santa. Actually, Lunes Santo na po ngayon. At dito sa Pilipinas, Lunes Santo. Doon sa mga overseas Filipino workers natin, Filipino diaspora na nanonood at nakikinig ngayon, alam kong nakatutok kayo. Ewan ko lang kung yung mga OFWs natin o yung Filipino diaspora, yung mga migrants natin na residente na sa ibang bansa, kung may balak umuwi ng Pilipinas para sa Lenten season. Pero yung iba kasi talagang umuwi. Dalawang naman yan, Lenten season or Christmas season. Nag-uuwian yung mga yan. Pero sa ating mga pantalan, medyo marami na rin po ang mga nagdadagsa na alamin natin. Kasi sa mga bus terminals meron na, sa ating mga pantalan meron na. So alamin natin mula sa Philippine Ports Authority. Makakasama po natin ang spokesperson ng ating Philippine Ports Authority, walang iba kundi si Miss Eunice Samonte. Ma'am Eunice, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Ray, at sa lahat po ng nakikinig. Thank you very much po, Ma'am Eunice, for indulging us sa ating programa ngayong umagang ito. So, kamusta po ang pagmumonitor ng Philippine Ports Authority ngayong Lunes Santo para sa pagdagsa ng ating mga pasahero, lalo na para sa ating mga inter-island passengers, Ma'am Eunice? Yes, actually, since over the weekend po ay tuloy-tuloy na rin yung pagdagsa ng mga tao sa mga pantalan natin. Ang ating pong Holy Week ngayong taon, inaasahan natin na may increase tayo, no, na 1.70% sa mga pasahero natin. So we're talking about 2.46 million passengers. This is from Palm Sunday hanggang Easter Sunday. But ito po ay mas malaki kumpara dun sa last year na 2.41 million passengers. Wow, mas malaki ngayon. So, hindi naging dahilan ang taas pamasahe sa ating mga shipping lines, Ma'am Eunice, ano? Yun po ang ating projection, no, yung 2.46 million. But then again, ating pong minomonitor kasi maaring hindi natin maabot yung projection natin o di kaya ay mas kokonti yung magbiyahe dahil nga dito sa taas ng presyo, no, ng produktong petrolyo. So, either of any of which po, kung ano man po yun, nakahanda naman po ang PPA dahil ang ating pong preparations ay para sa full manpower, no, kung marami man o hindi. But then again, over the weekend may mga nagbiyahe na po. Ayun, over the weekend. Alright, so bilang in anticipation ng pagdagsa ng ating mga pasahero sa ating mga pantalan, meron kayong, I think, nilunsad na yung ORAS, yung Online Reservation Assistance System. Can you tell us something about this, Miss Eunice? Yeah, that's correct po, no? Kasi taon-taon meron po tayong mga kumbaga pila sa mga pantalan natin, no? But then again, ito po'y pila hindi naman sa loob ng pantalan but pila para dun sa pagbili ng ticket o ng kanilang mga passes para dun makabook doon sa kanilang mga sasakyan na ship. So, ito po yung nilaunch namin last week, yung Online Reservation Assistance System o ORAS. Digital system po ito na ang layon ay pabilisin yung proseso ng pagbiyahe at mabawasan yung mahabang pila, maiwasan yung siksikan. So, ang goal po nito actually ay kumbaga magkaroon ng sistema dahil right now wala pong sistema doon sa pagbili ng mga ticket. So, ang mangyayari po kasi dito, think of it parang i-scan na lang siya. Kumbaga, so may QR code po and then the passengers can just scan kahit nasa bahay sila or nasa office. Pag na-scan nila, diretso na sila sa pagpili ng kanilang biyahe. Okay. So, ibig sabihin, madaling i-download itong app na ito. Tama po ba? Ayun, just to be clear, hindi pa po siya app because actually internally develop lang ito ng PPA kasi nga para lang matulungan yung mahabang pila. So, hindi po app but it's a system. So, website po Sa gagana website. siya. Okay. And pwede din siya like kung i-scan sa cellphone. So, may QR code po and pwede din sa website. So, they have to go inside the PPA website to access tong oras na ito.
Yes po, but Mm. we're also posting the QR code sa ating Facebook page, no, Philippine Mm. Ports Authority. So they can just scan the QR code, diretso na po yun. They can click the links na rin. Ang mangyayari po doon, pag nag-open na sila nung oras na website, makikita nila doon kung saan sila papunta. Kumbaga may choices kasi doon kung galing sa ganitong port, papunta sa ganitong port. So parang nagbo-book lang din po ng ano, Mm. ng airline. So, ganun po yung parang oras itong ating ni-launch. Okay. So, siguro paano tayo, ika nga, paano naman natin masisiguro yung sa usapin na accessibility? Paano matutulungan yung mga pasaherong walang internet o smartphone? Paano naman yun? Well, yan nga po yung ating kinonsider din, no, bago i-launch tong oras. So, ang mangyayari po, meron tayong mga help desk na nasa mga pantala natin. So, meron po yung mga computer para pagdating nila sa pantalan, i-register na rin po sila doon ng mga nandun sa ating help desk. Mhm. Okay. Pero meron palang ano 'to 'no, yung unang sinagawa yung pilot testing ng oras sa Port of Lucena, tama po ba, Ma'am Eunice? Port of Lucena? Yes, that's correct po. Kasi usually ang problema sa napakahabang pila talaga sa Port of Lucena. So, Mhm. yan po, diyan sinubukan yung oras, ang pilot testing po diyan talaga sa Port of Lucena. And then eventually dito po sa Batangas, Calapan, but still nasa pilot testing pa rin. But then again, dinedevelop pa po natin to clearly cater to the Mm. needs of the passengers. So, what was the result nung pilot testing sa Lucena? Well, of course, there will always be resistance sa mga changes, especially digital po kasi ito So, di naman lahat ng mga pasahero natin techie, but we understand that, no? Kasama po yan sa, kumbaga, birthing pains. Then again, wala po kasing sistema yung ating mga pagpila, saka yung pagpili ng ticket. So, unti-unti, itinatry po nating integrate itong system para dire-diretso na po sila next time. Kumbaga, papakita na lang kumbaga sa airport, papakita na lang yung boarding pass. Mhm. Dito naman, papakita na lang yung oras pass na ito Mhm. naka-reserve na, ito pwede na 'tong pumasok. So, kumbaga, ginagawan po ng sistema. Of course, there will be, some difficulties in the beginning, but then eventually, hopefully, maging ano na rin po, aware na rin ang mga tao about this sa oras. Alright. Okay, napakagandang hakbang ng oras ano po para makatulong sa ating mga pasahero to make it more convenient for them. Pero sa ilalim po ng EO 1110 o tsaka nitong Uplift Committee, alam ko ang PPA, I think nauna pa kayo bukod dito sa EO 1110 na nagsabi na I think piso na lang ang isisingilin ninyo sa mga cargo trucks na nagde-deliver ng mga agricultural products. So, kamusta po ito? Dire-diretso pa rin po ba ito as planned, Ma'am Eunice? That's correct po, no, bilang tulong na rin dahil lahat tayo umaaray na rin sa presyo ng taas ng gasolina, produktong petrolyo. Ang PPE management po, of course, under the leadership of GM Santiago, nagpatupad ng piso terminal fee. So, ito po mag-a-apply ito sa mga may kargang agricultural products. So, ito yung mga trucks na bumabiyahe saan man sa panig ng ating bansa. So, lahat po ng mga trucks na may kargang agricultural products, mapamais, bigas, o pati na yung mga raw and unprocessed meat, poultry products, lahat po yan piso na lang ang terminal fee. So, ito po, malaking tulong din dahil from 200 plus to 600 plus ay magiging piso na lang po yung terminal fee. Ang laki ng binaba nun, from 600 plus to 1 peso na lang, Ma'am Eunice, ha? Ang laki. That's good po. Okay. Bilang tulong kasi talagang marami ring dumadaan sa ating mga pantalan na mga produkto, especially yung mga food and yung mga agricultural products and Yes. supply, bigas, yung mga Mm. mabibigat na hindi pwede sa eroplano. Okay. Pero bukod sa mga trucks na ito na nagdadala ng agricultural products, meron pa bang iba na ika nga sabihin natin mga mitigating measures ang PPA para naman mismo sa mga pasahero
may nakikita ba kayong pagbabawas sa mga terminal fee para sa mga pasahero naman? Yes, sa mga pasahero po kasi although hindi natin handle of course yung ano 'no, pamasahe sa mga shipping lines dahil under ng, marina po 'yan. Ang, ating pong, patakaran naman ngayon there's no increase in terminal fees. So wala Okay. naman po tayong nakikitang mga pagdadagdag pa kahit na medyo mataas ang mga produkto ngayon. Same pa rin po ang ating terminal fee. Alright. Huling question na lang po. Itong oras, a couple of questions na lang. Itong oras natin na ginagamit natin online ngayon, available sa website ng PPA at sa Facebook page ng PPA. So, how sure na lang daw po, how sure o secured yung information na sakaling i-access ng mga potential na gagamit nitong app na ito? Sa mga gagamit po ng app no, of course hindi po ito Itong app oras. 'no, it's a system. Sa mga gagamit po, meron po tayong, mga tinatawag na help desk sa ating pong mga pantalan mismo kung hindi po gano'ng, ka-techy 'no, yung ating mga pasahero. Pero sa mga nais naman pong i-try itong Oras Pass, ito po yung nasa pilot testing pa lang. So kumbaga meron po talaga tayong ma-experience na mga changes sa ating pong pagpunta na sa pantalan. Ito pong oras, pwede niyo na pong i-access to sa inyong mobile phones, tablet, o kaya sa desktop or laptop. And QR code lang po ito. So isa-scan niyo lang po. Pinadali na po ito. So ang mangyayari po, dito na po kayo makakapag-reserve ng ticket. Scan, choose, and reserve. Kailangan lang po no, at least dumating kayo sa pantalan at least 3 hours before your scheduled trip. So Mhm. sa tingin naman po natin, mapapabilis po nito saka maayos yung biyahe ng mga pasahero dahil hindi na po kailangan makipagsiksikan o kaya kumbaga chance passengers dahil sigurado na yung kanilang biyahe kapag naka-reserve na po sila. Alright. Ma'am, ito na lang, last na lang. Samantalahin ko na. Itong 1 peso para sa mga delivery trucks na nagdadala ng mga agricultural products. When will this start and when will yung duration nito, gaano katagal? Ito po'y, maipapatupad 'no, sa loob po ng 6 na buwan 'no. So 6 months po Mm. yung ating piso terminal fee and this applies sa lahat po ng ports nationwide na nasa ilalim ng PPA. And it started already, ano po, Ma'am Eunice? Sa April 15 po kasi, meron din pong, siyempre kailangang mga documents and, publication pa. But as soon as, okey na po 'yun, dire-diretso na po. So that will start yung 1 peso for the delivery trucks na agricultural products, April 15, and it will last for Opo, about 6 months. Ano po? that's correct po. 6 months. And this will be implemented sa lahat ng mga ports na nasa ilalim ng Philippine Ports Authority. Correct po. Ayan. Okay. With that, Ma'am Eunice, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin. Thank you very much po sa PPA and sa inyong oras para sa ating programa. Thank you, ma'am. Salamat rin po at, ingat po tayong lahat sa mga babiyahe po. Maraming salamat po. Ang ating pong spokesperson ng Philippine Ports Authority, Miss Eunice Samonte. Maraming salamat po. At sa pamamagitan po niya, tayo po ay magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa mga nanonood at nakikinig po sa atin, lalo-lalo na doon sa mga babiyahe, papunta ng mga probinsya, bilang observance ng Holy Week o ng Lenten season. Ingat po sa biyahe, lalo na doon sa yung mga drivers natin na mga papublikong sasakyan, yung mga bus drivers natin dyan, yung mga TNVS drivers natin na maghahatid papunta ng probinsya, o yung mga uupahan ng mga sasakyan ng mga pribado. Wag kayong yung mga pasahero natin, wag kayong sasakay ng kolorum Mahirap sumakay ng kolorum dahil kung madisgrasya yung sasakyan, wala kayong insurance. Pero sana siguraduhin naman ng gobyerno na sapat yung mga bus at mga sasakyan, mga legal na sasakyan, bus, FX, kung ano man yan, TNBS, sapat at hindi kulang para hindi tangkilikin ng mga pasahero ang mga kolorum. Kasi alam nyo, ang nagiging dahilan kung bakit tinatangkilik ang kolorum, kulang ang public transport.
O kaya hindi masyadong accessible. Ayan. Kaya kung hangga't maaari, dapat sapat yung mga public transport para maging safe yung ating mga kababayan, hindi natangkilikin yung kolorum. Pero hangga't maaari, huwag kayong tatangkilik ng kolorum. Mahirap eh. Pag nadisgrasya kayo, tulad nga nasabi ko, wala kayong habol, wala kayong insurance. Hindi katulad ng sa mga bus, mga public bus, yung mga pinupuntahan natin dito sa PITX, sa bus. At yung iba pa, basta bus siya na talagang may prangkisa. Yan, medyo may protection kayo dyan. Okay? At siguradong kung ano man ang mangyari, maplatan man yan, masiraan, meron kagad na reinforcement na bus yan na sasalo sa inyo. Ang hirap doon sa mga kolorum, pag nasira yan, na flat o nasira yung makina, huminto sa kalagitnaan ng biyahe, maswerte ka na kung may sasalo sa inyo. Okay? So, ingat lang tayo. Sa mga bus drivers, ingat tayo. Sa mga TNBS drivers, yung mga maghahatid sa ating mga kababayan na balak umuwi ng probinsya para sa Lenten season o para sa Semana Santa. Land-based man o sea-based, ingat po tayo. Pero wag natin kakalimutan, alam ko yung iba dyan, mahaba ang bakasyon dahil Holy Week, natutuwa. Wag nyo kakalimutan kung ano ba talaga ang esensya ng Semana Santa, ng Holy Week, ng Lenten season. Bakit ba tayo binibigyan ng pagkakataon para magkaroon ng oras na ganito, araw na ganito, na medyo mahaba-haba? Ano ba ang dahilan yan? Hindi ho yan para magbakasyon ka lang. Kung hindi, magnilay, magtika, at tignan mo kung ano yung mga dapat mo bang baguhin sa sarili mo. Di ba? Na naaayon sa ikalulugod ng may kapal. Yun, lalim nun na ikalulugod. Di ba? Tama ba ako doon, Ate Susan? Kaya magnilay ka, anong tawag ito? Bago ka magbakasyon sa Dubai, may balak, magnilay-nilay ka muna. Okay? Ikaw naman, Justin, bago ka pumunta na umuwi ng Laguna, siguraduhin mo nandito na yung kambing bago ka pumunta umuwi ng Laguna ngayong Semana Santa. Okay? At ikaw naman, Stephanie, Vicente, bago kayo mag-usap ni Quincy at saka ni Jerome, muna kayo, nilay-nilay muna kayo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa Global na Tayo, at hope to hear and see you again bukas sa isa na namang edisyon ng programang ito. Muli po, ako yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat, hanggang bukas na muli. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.